guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay Leo, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading ha. Alamin natin kung ano ang parating sa iyo sa buwan ng May, yung iyong love life, yung iyong money, career, job, spiritual path mo rin ano. At gustong-gusto ko kasi yan spiritual path na reading. Lalo na pag personal reading. Okay, so Leo, ang always na sinasabi ko ang intention ko po sa paggawa ng video ito naway mabigyan ko po kayo ng kamalayan. Sumablay ang ating shuffle. Sorry ha. Naway mabigyan ko po kayo ng kamalayan at pag-asa at nang mahil nyo ang inyong sarili, magkaroon kayo ng pagmamahal sa inyong sarili, self-love, at saka syempre sa kapwa nyo rin pagmamahal sa sarili, pagmamahal sa kapwa, sa pamilya, sa mga taong nasa paligiran nyo Okay, ano ba ang parating dito kay Leo? Shuffle lang natin siya ng marami para pwede mo naman i-fast forward ito Openness. Openness. Tingnan mo yung baraha kasi mamaya hindi ko na bubuhatin. Dito muna. Para makita mo ha. Wow! Love. Openness sa love. Grabe. Leo, loyal ka ba? Open love. Loyal ka siguro ng tao, Leo, Responsible. Change. Mabilis ka maka-pick up dito. Saan ka ba ito yung parang yung lobo na umaano? O simpleng merry-go-round lang sa mga amusement park. Pero kabayo. So meaning, mabilis ka talaga. Mabilis kang maka-pick up. Uh-oh. Courage. Humahampas yung yung alon sa iyo Okay. So. Openness, love, change. Ano ka ba, Leo? Ang tawag dito. Kasi 'di ba, yung etong para siyang amusement park ang image na nakakita ko dito So malamang na kasi pag amusement, 'di ba, parang doon ka nagdi-dream, 'di ba? Katulad ng Disneyland, yan, ganyan. So dito andito yung dream stage mo. Mayaman ka sa imahinasyon. Marami kang nalalaman. May mga negatibo ka ring parte kasi tinan mo ang dilim ng parang humahampas ka doon Matigas ba ulo mo? Pasaway ka ba? So ito nakakita mo. Ako pala, hindi ikaw. Nakakita ako negative side mo ito mukhang sa taas siya, 'di ba? Sa ulap. Para sumasakay siya sa kabayo tapos may lobo siya dito, and then dito madilim, tapos humahampas yung mga alon. Nakakita ko sa iyo dito, takot ka pagka inano ka ng mga tao, yung ang tawag dito, pagka lumapag ka yung mga tao nagalit sa iyo, tingin ko takot ka sa kanila, takot kang pumalag, duwag, ganun. At the same time, kasi dito nakakita ako sa gitna, ito yung sa buong picture nito, nakakita ko center ka naman. So malamang na self-centered ka. Kapag ayaw mo sa isang tabi, pag ayaw mo sa isang tao, sa isang sitwasyon, sa isang samahan, sa isang trabaho, itchapuere. Isa sa itang tabi mo yan. Nabulol na naman ako. Itchapuera na nga, ganun. Wala kumbaga isasalampak mo na lang yan. Parang di ba, yung tubig, tapos yung mga bato, di ba, sasapok yan dyan. So, meaning, isasalampak mo na lang yan. May ugali ka rin na, madali kang tumanggi. Parang, ayoko niyan. Parang inaano mo talaga na, tapos hahampasin mo pang ganon.
may pagkamaldita. May attitude. Pero, alam mo, no, nakakita ako sa'yo, Leo. Ikaw ay nakakaakit na naakit mo yung mga tao. Kasi dito, love eh. Tingnan mo naman ang ganda ng mga flower. Ano ka ba? Love sa, hindi ko naman sinasabing sa isang relasyon lang, or sa pero sa tao, nakakita ko na isa kang pala, friendly ka, at the same time, sa kabila ng pagiging friendly mo, open ka naman dito, no? Pero madamdamin ka eh. Naghahanap ka ng taong matalino, yung magtuturo sa'yo, matalino, pero pa sa matalino, maparaan. Ayan. Magbibigay sa'yo ng inspirasyon at paghihikayat, yung mga ganun, yung merong mag-ano sa'yo, yung hihikayatin ka, yung ganun. Halimbawa sa relasyon, masasabi ko, pipiliin mong makarelasyon tao yung magbibigay sa'yo ng inspirasyon, magiging inspired ka. Parang si Judy Ann Santos at saka yung asawa niya, 'di ba? Hindi lang siya pinag-aano na mag-artista, 'di ba? Kasi meron siyang cooking skills, 'di ba? So yung ganong klaseng lalaki ang hinahanap mo. Sino ba yung asawa ni Judy Ann Santos? Hindi ko kilala. Pero si Judy Ann Santos, kilala ko yan nung bata pa. Hindi ko akalain na hanggang ngayon artista pa rin pala siya. Sorry ha, kasi nasa Japan ako eh. So, yun ang nakakita ko sa'yo, no? Yung tipong lalaki or yung tipong babae, tao na makakarelasyon na maghihikayat sa'yo, bibigyan ka ng inspirasyon, mailalabas mo yung iyong talent, yung iyong skills na malamang wala kang lakas ng loob, wala kang tiwala sa sarili mo na meron ka pala nun. Pero alam mo na meron ka, kaya lang konting push lang sa'yo at mailalabas mo na yon. Pero walang nag-aano kasi. So, gano'n ang taong malamang na hinahanap mo. Or itong taong to malamang na matatagpuan mo sa susunod na buwan. Sa mga darating pang buwan. Kasi hinahanap mo siya eh. Sumakay ka na sa kabayo, doon ka na sa ulap, doon ka na para mas makita mo siya. Parang gano'n. Tingin ko sa'yo, nagtingin-tingin ka na sa paligid. Sino kaya niya ngayon? May makikilala ka. Ganun kaya ang ugali nito. Parang nagre-research ka na. Ganun. Hahanap-hanap ka na sa tabi-tabi dyan. So, itong person mo, dahil love nga, kung meron ka ng person, tingin ko naman, babalutin mo to sa pagmamahal. Kumbaga, ano yung binibigay sa'yo, susuklian mo yun. Ikaw ang sa sobrang pagmamahal mo dito, gusto mo maging self-centered ka. Kung ikaw lang yung papansinin, ikaw lang yung palaging binibigyan ng ng atensyon. Kaya medyo may masasabi kong negative. Pero self-centered is normal lang naman, di ba? Pag nagmahal ka sa tao, So, hindi ko masasabing yan, pangit. Natural lang yan sa ating mga tao, At saka Leo, hindi lang sa karelasyon to, malamang sa trabaho rin, gusto mo ikaw ang maging sentro ng kung ano man yan, Gusto mo maging sentro ka, kahit sa kaibigan din, gusto mo rin maging sentro ka sa mga friend mo, Nakakita ko sa'yo, dahil nga dito meron tayong parang amusement park and then flower, openness, Ito dito ko nakakita, itong tatlong barahang to, importante sa'yo ang private life mo. Open ka kung sa open, pero binabalance mo yun eh. Katulad nitong kabayon to, binabalance niya. Yung umakit siya sa ere. Tingnan mo naman, wala siya sa harapan, wala siya sa likuran. Diretso siya, straight. Diba? Kasi marami siyang hawak dito, marami siyang lubid. Kung makakita mo naman yan, diba? Balance yung katawan ng kabayo. So, dito nakikita ko sa Leo, gusto mo, yung private life mo is private. Importante sa iyo yun, yung oras mo, yung place, time, space. Kapag feeling lonely ka or empty ka, naghahanap ka ng mas kapanapanabik na mga karanasan, mga tao, mga kausap, gano'n,
At saka bilang magkarelasyon din, malamang yung iba sa inyong Leo, yung nagiging samahan nyo ay hindi nagiging pangmatagalan. At minsan, yung ibang samahan nyo rin, ibang pinasukan yung samahan, malamang na hindi nyo rin masasabi sa ibang tao. Love mo siya, pero may something na hindi mo pwedeng maipagmalaki sa ibang tao. Kaya yung ibang Leo sa inyo, malamang na secret yung inyong love life, private life. Meron kang tinatago dito eh. Ayaw mong ipakilala, hindi mo ipakilala. Ayaw mong malaman ng mga friend mo. Kasi inisip mo, or trabaho, hindi kita friend. Co-worker lang kita. Hindi ko obligasyon na ikwento sa'yo ang aking love life, ang aking private life. So, meron kang ganun. Hindi lahat ng Leo, ha? Liliwanagin ko lang. Yung iba, kung hindi ka naka-resonate, then hindi ikaw yon. Okay? Take what resonate. So, pero ito nakakita ko, may Leo na ganun. Which is, alam mo, sa panahon ngayon, normal yan, Dapat ganyan naman talaga eh. Coworker is coworker. Hindi kailangan na, kasi pag trabaho, di ba? Yung iba, nagiging na kasi, pati sinasali na yung private life eh. Ang trabaho. Kung nag-a-attend ka na kumikita ka dyan, di ba? Binabayaran ka ng kumpanya. Kaya, Leo, thumbs up ako sa'yo. Natural lang yan. Iba mo ang private life sa working life or sa love life or sa friend kong friend, di ba? Okay yan, Leo. Well, anyway, Leo, move on tayo sa ating susunod na reading. Sa ating susunod na baraha. Parang may intonasyon ako. Alam mo kanina, Leo, yung aking kliyente, Ilongga, sa Pilipinas. Hello kayo dyan. Nandito kasi ako sa Japan, Leo, sa hindi nakakaalam, ha. Wala po ako sa Pilipinas, nasa Japan po ako. Matagal na po ako nakatira dito. 3 decades na. Kaya hindi ko na rin po kilala yung mga artista na sinasabi nyo. Pero pag yung mga makalumang artista, kilala ko po. At saka hindi ako masyado nanonood ng TV kasi. Pasensya na, ha. Okay? So, ikaw, Leo, is gusto mo talaga yung private life mo ay talagang sekreto talaga. Hindi mo gustong ipagsabi sa kanila. At meron kayong maganda rin naman ang mo. Ang pananaw mo sa buhay, Okay. Ano ang parating kay Leo? Spirit guide, bigyan mo ako ng paraan. Ano ang parating kay Leo? Oops, 10 of Summer. Okay. An emotionally fulfilling life with family or friends. Raising children wisely, people you can trust. People that you can trust daw. Baka tayo. Oops, walang nagja-jump. Gusto ko sana may jumping card. 6 of Spring na reverse siya. Basahin muna natin. Okay? Wonderful news is on its way. Smart choices that bring reward, success, and public recognition. Kaya lang, reverse siya, ha? Tandaan mo yan, reverse siya. Ang lalaki kasi ng baraha. Super. Pero, nung nagamit ko yung mga malilit na baraha, talagang maganda talaga pag malaki. Lalo na pag sa YouTube channel. Uy, dalawa yung lumipad, ha? Ayan. Oops. Balance. Take everyone's input in consideration. Merge viewpoints to create a better solution. Take your time. There's no need to rush. There's no need to rush daw. Okay, take your time. Ito, upright talaga natin siya na lumabas, 7 of Spring. Be assertive. Don't back down from what you believe. Courageously stand up for yourself. Pareho silang courage. See? Pareho silang courage. Leo, sorry ha, kasi akala ko makakapag-dubbing ako
biglang may mga nag-pop up na email. Pasensya na ha. Marami kasi nagre-request ng personal reading eh. Kaya yan din ang mahirap kasi, Leo, pag marami kang kapag marami kang views, marami nag-i-inquire, marami ding magre-request ng tarot reading. Pag tarot reading naman, ganito lang, okay, di ba? Ang kaso, pag Akashic Record, hindi kasi ako gumagamit ng baraha. Through meditation kasi ang pamamaraan ko. Pasensya na, Leo. Nag-ano na ako sa'yo. Nagkwento na ako. Well, anyway, Leo. So, ang gaganda ng baraha mo, So, sabi ko kanina sa'yo na loyal. Maring ikaw ang loyal or baka itong person mo ang loyal sa'yo, And kailangan mo ng tapang dito at the same time, itong person mo, kailangan din ng tapang. Bakit? Kasi malamang next month, nakikita ko kasi dito is inner happiness. Malamang, Leo, ito ang darating sa'yo. Kaya kailangan mo ng tapang din. Baka itong person mo, maging buo ang loob niya na mas pumasok sa malalim na sitwasyon, sa malalim na relasyon. Kumbaga, next step na kayo ng relationship nyo, next level, okay? Depende kung anong bawa, magka-barkada lang kayo. So, etong person mo, malamang na hindi na sa kanya okay ang pagiging magbarkada nyo, magtropa nyo, magkakilala, being classmate, magtatapat ito sa'yo. Ayan, kung hindi naman, magka-coworker kayo, di ba? So, hindi siya papayag na as a coworker na lang. Baka ligawan ka na rin ito, Or kung hindi naman, kayo magka-partner na kayo, dadalhin niya na yung sitwasyon nyo sa next level. So, depende, Leo, kung ano man ang inyong sitwasyon, kung ano ang inyong samahan, kayo na ang bahalang mag-adjust dyan, At ang Leo naman is maraming Leo yan, Hindi naman, porkit yung isa Leo, ganun ka rin, Hindi pwede yun. Dahil hindi naman tayo, But still, ang Leo, meron talagang mga likas na katangian, Baka lahat kayong Leo is mga loyal talaga kayo, So, kayo nang bahalang mag-adjust dyan, And dito nakakita ko, Leo, sa pagpasok ng bagong buwan, sa Mayo, magkakaroon ka dito ng fulfillment, dreams come true ka dito, maaaring sa career mo, siguro naghanap ka ng trabaho, then mukhang matatanggap ka dito, So, kailangan i-commit mo ang sarili mo, determinasyon ang kailangan mo dito, okay? And kailangan mo kasi ng long-term stability. Siyempre, rin ang pera mo dyan, di ba? So, kailangan mo yan, At, kung sa relationship naman, ganun din, long term, kung hinahanap mo, di ba? Trabaho kasi, career, trabaho, pera mo, di ba? So, kailangan talaga mag-last yan, yung papasukan mong trabaho. Depende, kung sa tingin mong nababagay ka sa trabaho yan, then kailangan yun ang gawin mo, Pero kung ano pa man yan, Leo, dito ka nakakita ang iyong, long term, happy ka dito. Ito nakakita ko sa'yo dito. So, kailangan maging open ka sa person mo. At maging baka nahihiya ka? Nahiya ka ba? Nahiya ka ba ipakita yung true feelings mo, yung love mo? Which is eto, di ba? Flower. Di ba? Flower. At saka courage. Eto din, courageously. Stand up for yourself. So, kailangan ipakilala mo ang sarili mo dito, kung sino ka, di ba? Yan ang love. Love. Lahat mangyayari, sinasabi nito. Pareho to ng 10 of Summer. Okay? Lahat mangyayari sa buhay mo, or masasabi kong lahat na mangyayari, na coming pa lang coming soon. Everything na ma-experience mo, may meaning yun. Okay? Pero sinasabi ng baraha natin, masaya, joyful, happiness, emotional, satisfaction ang nakikita ko dito sa love at saka 10 of Summer. So, malamang, yan ang sinasabi na changes ang magaganap sa'yo dito. So, dapat consistent ito, yung feeling mo, yung inyong samahan, yung inyong pakikipagsama sa yung communication, yung ganon. Kasi hinahanap mo ba ay long-term relationship, ganon, di ba? Ganon din sa trabaho mo, sa pera mo, kailangan consistent ka rin sa pagtatrabaho mo, kasi hindi ka naman sisweldohan kung hindi pareho or i-maintain mo yan. So,
Pero dito sa ating openness, kasi nga malamang maano ka dito, ma-overwhelm ka dito. Kaya dito sa sinasabi sa openness, relax ka lang. Okay? At saka, huwag mong, ano ba tawag yun? Huwag mong aanihin yung mga bagay-bagay, mga pangyayari na mamadaliin. Sinasabi sa'yo dito na take your time. Kaya nga siguro sa ulap ka tumatakbo, hindi sa lupa. Kasi pag tumakbo ka sa lupa, mabilis yan, di ba? Pakapak, at takbo mo dyan. Pero lobo, di ba? Sinakay ka, ang kabayo sinakay ng lobo. So meaning, slow yan. Di ba? So sinasabi sa ng baraha, take your time. Hindi katulad nito. Dito, makikita mo yung alon sumasapak sa mga bato, di ba? Pak, gano'n. Hindi mo kailangan yan. Ang kailangan mo lang ay lakas ng loob. Courage. Ayan, tapang. Okay? So, yan ang nakikita ko sa'yo, no? Magkakaroon ka ng fulfillment, saya. Kailangan mo talaga ng next level na kayo ng inyong samahan, ano? Pero, maaaring sa trabaho mo rin ganun. Magkakaroon ka rin ng may pagbabago, ano? Kung mag-a-apply ka ng bagong kumpanya, syempre, bagong kasamahan, bagong skills, bagong work, di ba? Then, kailangan, kasi lahat ng mangyayari sa'yo, no, sa Mayo, kahit na hindi man yan bagong trabaho or baka na nalipat ka ng ibang, branch, yung ganyan, ano. Hindi ko alam kung security guard ka, mga kabayo, kasi parang, basta, yun lang ang pumasok sa isipan ko, no. So, dito, kung ano man ang changes na mangyayari sa'yo, no, sa buwan ng Mayo, kailangan i-adapt mo yan, acceptin mo. At kung gusto mo talaga ng long-term, ang pinaka-keyword dito, long-term relationship, long-term sa work, at yung mga savings mo, yung finances mo, kung gusto mong material hanggang sa pagtanda mo. So, kailangan, take your time. Pag-aralan mo na maigi. Okay? Huwag kang padalos-dalos. Pagbili ng bahay, pagbili ng kotse, ng motor, ng jeep, kung ano man ang bibilihin mo. Baka gusto mo jeep, pampasahero, or e-bike, yung mga ganyan. Ewan ka, ano ba. So, sinasabi dito, pag-isipan mo muna ng maigi. Huwag agad-agad na yung pabigla-bigla, yung ganyan, which is nakakita ko naman na magkakaroon ng merong mga taong susuporta sa iyo. Una-una, kung sa opisina ka nagtatrabaho, then yung mga coworker mo, yung mga colleagues mo, magiging supportive. Then, kung meron kang papasukay na business, yung family mo, tutulong sila, magiging supportive din sila. Meron ka rin financial stability, security. Ang nakakita ko, hindi lang sa May, kung ganyan ang magagandang mga taong kasamahan mo, no? May magiging supportive, then hindi lang sa May yan, onward na yan. Syempre, pero meron kayong mga challenges. May mga maraming pagbabagong magaganap sa buhay mo, na which is natural lang yan, So, kailangan mong tanggapin yan, Hindi naman everyday pare-pareho ang takbo ng buhay. Hindi naman everyday pare-pareho ang takbo ng emosyon mo, 'di ba? Kaya nga dito change ang nakalagay. Kaya kailangan mo rin ng lakas na loob para malabanan yung mga kaganapan, yung mga sitwasyon, yung sarili mo ring enerhiya. Kailangan mo ring paglabanan yan, yung sarili mong emosyon. Grabe, Leo, ang dami natin ngayong ang dami nag-i-email, ang dami tumatawag, yung Leo, kung baguhan ka lang sa aking YouTube channel, Isa po akong online fortune teller dito sa Japan, Meron pong kumpanya dito sa Japan na isa siyang parang recruitment agency sa Pilipinas ba. Lahat doon, puro kami mga manghuhula. Tapos, may mga, para siyang dating app, yung ganun. Isa siyang app, tapos doon, magre-request ng mga hula. Pero ang pamamaraan dyan kasi, Leo, pasensya na, magdadaldal lang ako sa'yo para meron kayong idea kung sino ako, Ang paraan kasi dyan, isa siyang app, and profile lang ang ilalagay mo doon bilang isang psychic medium,
or tarot reader ka lang, or katulad ko, psychic medium, psychic intuitive, gumagawa ako ng Akashic record na reading. So, lahat yung nilalagay mo sa profile mo. And then, pagka may, at saka walang picture yun, ano. Yung iba naglalagay ng picture, yung iba hindi. Ako naglalagay ako dati, pero tinanggal ko na ngayon. Kasi, na medyo kilala na rin ako, no? So, meron na akong mga repeater na client, ano. So, doon, magkiklik sila, tapos yung company or yung computer magdadirect sa akin dito, magre-ring yung phone ko at ipapaalam sa akin na meron akong kliyente. So, nandito lang ako sa bahay, home base ako, tapos nag-iintay lang ako ng ang tawag dito, ng kliyente ko, no? Sila ang magbibigay sa akin. Kaya habang hinihintay ko sila, gumagawa ako ng reading. Ang kaso, pasensya na, Leo, ang daming istorbo. Pasensya na, ha? Talaga, sorry. So, sabi ko nga, di ba, kailangan paglabanan mo ang iyong, dito, ang iyong emosyon, Go back tayo sa iyong reading. Kasi dito, maganda ang barahan mo. Then, itong dalawang reverse natin dito, So, dito ako nakakakita ng mga excess pride, excess pride, lack of recognition, malamang failure dito, failure, dito rin, So, Leo, maging relasyon man o sa trabaho, dito ko nakakita na sayang, kasi ang gaganda ng, ang gaganda ng baraha mo, eto rin, So, normally, ganito talaga ang kabuhayan, ang buhay, By the time na ang kapalaran, maghahagis sa'yo ng magandang kapalaran, diyan naman lalabas ang negatibo nating enerhiya. So, which is talaga mahirap talaga i-balance, malamang hindi mo alam yan, Leo. Pero ako bilang isang manghula, lahat talaga sinasabi ko yan sa mga kliyente ko. Nakakala mo happy ka na, nakita mo na yung boyfriend mo, ganyan, yung nakita mo na yung soulmate mo, pero dyan darating yung tukso, which is eto, darating sa'yo yan. Okay, Leo? Na andito happy, loyal, faithful, 'di ba? Love, changes, courage, openness, that's 10 of summer, 'di ba? Inner happiness, fulfillment, dreams come true, pero dito ang 6 of spring and balance. Mariosep, nagigitnaan siya. Which is dito, Helera, courage, ito rin courage, 'di ba? Nakita mo naman kanina, no? And ayan, ganyan ang baraha mo, 'di ba? Nakukulob. Pero naandito yan. So, eto, ang validation ko rito, yung emotion mo, yung loob. Depende na rin yan, kasi tukso yan eh. Okay? So, naandito yung pride natin. Okay? So, kung sa trabaho, unwilling to learn. Yan ang mga nakikita ko. Kung ikaw ay businessman or mag-i-invest ka, failure ka sa pag-i-invest mo. Yan ang nakikita ko. So, may kailangan kang paglabanan dito. Kasi etong tadhana, binibigay yan sa'yo by coming this month, Mayo, sa May. At the same time, yung enerhiya mo naman, ang gagana dyan, yung emotion mo. Malamang na maging overthinking ka, ma-overwhelm ka sa mga kaganapan, ma-outbalance ka, yung ganun. Kasi baka ikaw, Leo, bigla-biglang kasiyahan itong darating sa'yo. So, matataranta ka. Parang, deserve ko ba to? Yung maging masaya, yung ganito. Which is, oo, binibigay sa'yo ng tadhana yan. Kaya kailangan paglabanan mo itong negatibo mo. Okay? Yung mararamdaman mo parang mahal ka naman ng person mo, love ka naman, faithful. Andyan yung, ang tawag dito, devoted siya sa'yo. Pero meron kang mararamdaman na parang feeling unloved, feeling neglected, ma-overlook ka. Wala ka namang anxiety, pero malamang na meron kang ganyang klaseng feelings na parang overwhelmed ka dito magugulat ka, hindi mo akalain na ganyan pala ang mangyayari. Magiging unbalance ang ang iyong enerhiya, ang iyong emosyon. May part din na iikli ang pasensya mo. Kasi parang gusto mo, katulad na sabi ko kanina, di ba, may pagka-ugali kang self-centered. Di ba? Nakalimutan mo na ba yan? Sabi ko kanina, di ba?
So, malamang na ganyan nga ang mangyayari. Kaya huwag mong dapat iitsapwera kung ano man namang merong, halimbawa meron kayong Leo, meron kayong konting alitan, huwag mong babaliwalain yun. Kailangan, bago kayo matulog lang, kung mag-asawa kayo, di ba? Bago kayo matulog, mag-usap kayo, or kung may away kayo, no? Huwag nga kayo mag-usap, pero magpalamig muna kayo. Okay? Kasi pagka pareho kayo mainit, magsasalpukan lang kayo. Parang eto, di ba, yung alon sumasalpok sa bato. Kaya magpalamig. At saka, kung ano man ang nyo, no, sa love life, kung mag-boyfriend, girlfriend, mag-asawa, long term to long term. Okay? In the next level na kayo, in the next stage. Yan ang sinasabi sa inyo ng baraha. At yan ang magdadala sa iyo ng takot, 'di ba? Kaya kailangan mo maging matapang dito. Okay, Leo? At huwag kang mag-alala. Mahal ka ng person mong ito. Okay? Naandyan yung loyal na pagmamahal. Sa trabaho din, once na binigay mo ang iyong effort, nag-hard work ka, magkakaroon ka ng recognition. Okay? Magkakaroon ka ng reward. Meron kang ma-achieve. Okay? Hindi man sa May, pero pag pinag-continue mo yan, siguro bago matapos ang taon na to, meron kang bonus siguro sa December. Okay? Or depende. Kung dito ka sa Japan twice ang bonus, di ba? June at December. Baka ganon. So, dito nakakita ko na magkakaroon ka talaga ng magandang enerhiya pagpasok ng Mayo. Diba? Pagpasok pa lang ng Mayo yan, magandang enerhiya mo dito. So, kailangan i-maintain mo yan. Mag-iingat ka sa financial loss, excess streams ng mga kung ano yung bili dito, bili doon, yung mga short-term na happiness, yung panandali ang saya, ingatan mo yan, iwasan mo yan. Okay? Bili-bili ka ng gamit, tapos magsasawa ka kagad, sayang naman din yung pera. Ganon din sa relasyon. Pasok ka ng pasok sa isang relasyon dahil nagkaroon ka ng nayanig ang puso mo, na feeling mo unloved ka, pero faithful naman itong person mo, mag-iingat ka na rin dyan. Okay? So, move on tayo sa iyong spiritual na landas. Kung ano bang parating sa iyo sa Mayo. Alamin natin yung iyong spiritual path, ha, Leo. Lalo na kung yung mga Leo na spiritually awakened na kayo, pero hindi pa kayo ganap na awakened, at mga ibang Leo na light worker. Meron din mga nagre-request kasi na kailangan, gusto nila malaman kung nasa ang landas na sila, nasa ang stage na sila, kung ano ba ang dapat nilang gawin. Okay? So, hahanap tayo, ha, Leo. Tapos yung ibang Leo, kung sa tingin mo, hindi ako interesado sa spiritual path. Okay, so hanggang dito ka na lang. Salamat, Leo. Salamat sa panonood, ha. Balik ka na lang ulit, ha. Check mo na lang kung kailan ako ulit mag-upload ng video. Okay, usually, nag-start ako kay Aries, pababa kay Pisces. And every time na mag-upload ako, 4 na zodiac sign. So, ipopost ko naman yung aking calendar, yung date ng mag-upload ako ng video. Okay, meron tayong King of Spring na reverse siya, pero babasahin natin ang upright muna. Ito kasi nakasulat, pero babasahin ko yung meaning talaga, ha. So, innovative, inspiring, wise, theatrical, and a financial windfall. Your leadership skills are needed now. And unexpected supporter of your cause. Pero reverse siya. Mapatay ng iba pa. Oops, wala na. Yan ang gusto ko. Yung may mga bumabagsak, may mga jumping card. The wheel. Oh my God. Delays are over. Delays are over. Sudden or unexpected good luck. A new car or travel. Punta ka dito sa Japan, Leo. Kuha tayo ng isa pang Well, anyway, kung ang mensahe ng baraha hindi lang din sa spiritual path mo,
Basta kung anong maano ko sa baraha. Pero eto, ang pinaka-main natin dito sa barahang ito, spiritual path mo, ha? Parang ang kulit nitong barahang to. Okay. Tadang! Oh! Ano ba to? Wala naman to, diba? Basta 15. Temptation. Oh my God, temptation. Una, Leo, dito sa iyong baraha, huwag kang pabigla-bigla. Meron ka ditong issue Issue sa pagkontrol. Alam mo, Leo, etong the wheel, tinan mo naman, ang ganda. Pero napapagitnaan ka ng, King of Spring at ng Temptation. Okay? Kanina ka pa. Dito ka rin, tinan mo na yung eto ka, diba? So, ang ganda ng kapalaran mo. Tapos pagdating dito, may negatibo. Pagdating naman sa spiritual path mo, ganun din. Nasa sandwich ka. Which is eto yung mo. Andito yung pagiging arrogant to Okay? Ego mo to. Then eto ang tukso, temptation. Pero eto ang cycle mo, yung will. So, eto tapos change din to Eto rin, change. So, wow, my God, Leo, ang ganda ng baraha mo. Okay. Na-tense ako tuloy sa'yo. So, meaning, eto na ang fate mo, ang iyong destiny. Malamang yung ibang Leo sa inyo, nag-init tuloy ako spiritual reading syempre, gustong-gusto ko to So ngayon eto ang masasabi kong fortune mo, okay? Unexpected event sa buhay mo. Malamang yung ibang Leo sa inyo, dumating na yung calling nyo, okay? Kaya nga lang, baka yung ibang Leo before pa, So, etong May, which is May mo to, before May, kailan ko ba ito i-upload? Siguro 27 ko i-upload to, Or siguro first week ng May. So, eto Leo, masasabi ko dito sa'yo, dumating na yung fortune mo, yung luck mo, eto na siya. Kaya nga lang, yung ibang Leo kasi, ang ego nyo mataas. Parang, eto na ako, may third eye na ako, ganito na ako, ganyan. So, ang nangyayari, nagkaroon kayo ng temptation, natukso kayo. Kaya, imbis na maging spiritually awakening kayo, sa iba kayo nadaloy. Baka yung ibang Leo na wala ang third eye nyo, wala na kayong vision na nakakita. Kasi, ginamit nyo, hindi nyo pinakinggan yung sinasabi sa inyo ng gabay nyo. Nagpatukso kayo. Okay? Yung ibang Leo siguro, baka hindi pa ito yung hindi itong May ang mararanasan nyo to. Baka matagal na kayong merong third eye. Ang kaso nga lang, gumulong kayo sa negatibo. Nagmula ka dito sa ego mo, then etong cycle mo napunta dito sa tukso. Kaya, hindi ka spiritually awakened. Iba ang tawag dyan. So, meaning, hindi ka light worker. Tingnan mo to, dark. So, nagpatukso ka. Kumbaga, ayan imbis na light worker ka, inano mo yan. No, parang ganon. Hinarangan mo mismo. Sayang naman, light worker ka, mas inano mo yung dark. Oh my God, Leo. Hindi lahat ito magre-resonate. Pero, eto ka talaga. Kahit anong Leo ka pa, which is talaga merong magandang tadhana, magandang kapalaran ang gugulong sa'yo, na kailangan talaga ng changes, then itong will din changes, fortune mo to, luck mo to. Kaso, nagpatalo ka. Dito rin sa love life mo, Leo, parating pa lang to sa'yo sa Mayo. Okay? Mayo, June, onward, sa iba pang buwan din, Kaya kailangan paglabanan mo to. Huwag kang magpapatukso, okay? Maging love life man yan. Kasi dito nga sinasabi ko, diba, sa'yo kanina, na baka, etong person mo, loyal naman. Tapos dito, later on, makaka-feel ka na parang feeling mo unloved, kulang ka pa, magiging negatibo ka kasi dito Ganon din sa spiritual path mo. Okay? So, kailangan mag-ingat ka dito, Leo. Dapat eto light worker ka. Huwag mong
gaganyanin, no? Tinapon mo eh. Mas winelcome mo yung dark worker, oh. Dapat nandun ka eh. Binaliwala mo siya. Kaya parang, eto rin siya eh, ang image ko, yung alon, diba? Sasapak dito sa bato. So, ang bato, maintain lang siya, diba? Tapos eto, ikaw naman, ikaw ang umano. Tinaboy mo. Parang sayang, diba? Leo, ang ganda ng baraha mo, grabe. Bakit? Ba't ganito ang ginawa mo? Wala ka na bang ibang Wala ka bang mga tao sa kapaligiran mo na makuha mo yung magturo sa'yo? Kasi, alam mo no, ang pahiwatig nito, malamang yung iba sa inyo, naging strict kayo. Yung iba, dahil sa ego nyo, naging strict kayo. Mas hindi nyo naintindihan ang pahiwatig ng gabay nyo, ang pahiwatig ng universe. Kaya, yung spiritual na paghahangad mo, ang nangyari, kumbaga bumalintong eh, di ba? Bumalintong. Hindi ka nakapag-explore ng tama. Kasi very strict ka. Very strict ka sa sarili mo. Parang kailangan maruto ko meditation, matuto ako, ma-awaken ko ang kundalini ko, ma-activate ko ang kundalini ko, maganyan. Super strict ka sa sarili mo. Napakahigpit mo. Kaya hindi mo na-explore, hindi ka nagkaroon ng spiritual development dito. Ang nangyari, na taboy mo siya. Yung iba sa inyo napunta kayo sa dark dahil sa sobrang paghahangad. Yung iba sa inyo, sayang kasi dapat na andito yung enjoyment mo eh. Beautiful to eh. Beautiful soul. Yan ang sinasabi palagi. Tapos dito parang may mga buhok. Hinahatak ang pababa. Baka yung iba sa inyo, inaalay niyo yung chakra nyo, kayo ng, ang tawag dito, kasi ang wheel of chakra, yan ang ating life force, So dito, pinag-iigihan mo na ma-align yung chakra mo. Pero sa kakapag-igi mo, na parang, napapagod na ako, na ganyan, hindi ko mag-get yung so nag-give up ka. Kaya mas hinahatak ka ng pababa. Imbis na yung red mo, di ba, kita mo color red yan, di ba? Dapat pag-iigihan mo ng yung pundasyon mo. At saka eto yung key, parang susi siya, di ba? Kita mo yan? So dapat ikaw yan eh. Ganyan ang nangyari. Grabe. Kailangan magpatuloy ka sa paglalakbay mo dito. Kasi eto, kaya pala may openness. It's time to open your third eye, yung i-activate mo yung iyong every chakra. Kaya ayan, may wheel. Wheel of chakra yan. Yung iyong muladhara, papunta sa crown chakra. Kaso nga natalo ka ng ego mo, na temptation ka. Kaya malamang yung iba sa inyo, nag-give up na kayo dito. Imbis na may mga synchronicity na matatanggap kayo, hindi nyo naiintindihan. Kasi mas pinapaniwalaan nyo yun dito. Yung negatibo. Sayang. Sayang na sayang. Ako nanghihinayang sa'yo. Well, anyway, hanggang dyan na lang medyo negatibo ang ang pagdating mo sa spiritual path mo, Pero ito ang will, hindi ka naman tatantanan ng universe, as long as mga pagsubok kasi yan eh. So, kailangan anuhin mo na lang itong temptation, itong tuksong ito, paglabanan mo. Okay? And then itong King of Spring na reverse, ito kasi ang ego mo, So, magulo ang utak mo. Kailangan huminahon ka. Kailangan dito rin yan, pasensya eh. Be patient, yan. At saka magkaroon ka dapat ng lakas ng loob. Dahil, yan, maging love life, maging trabaho, maging spiritual path mo, maging pera mo, lahat yan kailangan maging mapasensya ka. Yung pagiging strict mo, pagiging mahigpit mo, kailangan medya-medya. Balance dapat. Okay? Paglabanan mo rin yung tukso. Dahil itong person mo, may person ka man ngayon o wala, padating pa siya sa'yo. At kung ano mang magiging relasyon nyo, kailangan dyan long term kayo at iwasan mong mag-isip ng negatibo sa kanya. Kasi Leo, itong taong to, very loyal. Okay?
maganda ang ugali niya. I-devote niya ang sarili niya sa'yo. Kaya, kung ikaw magpapakita sa kanya ng mga hindi magagandang pangitain, hindi magandang pakikisama, magkakaroon kang magiging magagalitin ka, magiging silosa ka, or palagi mo siyang pagbibintangan, huhusgahan, manghihina siya, mawawala yung lakas ng loob niya. Dahil, kumbaga, yung pagmamahal mo ang magiging self-confidence niya. Kaya kung ipaparamdam mo sa kanya yun, mas lalo siyang magiging faithful, magiging loyal sa'yo, mas lalo kanyang mamahalin. Okay? Mas lalong magiging long-term kayo. At tingin ko naman, etong person na to, mapaglalabanan niya kung ano man ang temptation na Kaya ikaw din kailangan paglabanan mo rin. Okay? Ang temptation, sari-sari Hindi lang porket magkarelasyon kayo, babae. Or sa trabaho, temptation, pera, di ba? Baka maano ka matukso ka sa pera, okay? Hindi ka naman nagtatrabaho, mandadaya ka, sabihin mo, susulat mo sa nag-overtime ka. Nung unang panahon, may time card, di ba? Pero ngayon, mostly, sa computer nilalagay kung anong oras ka pumasok, di ba? Ewan ko lang sa maliliit na opisina, pero yung malalaking company, ganun kahit sa Pilipinas, ganun na rin, di ba? Ang time card mismo is yung computer mo, yung laptop mo, di ba? Or yung desktop mo. So, depende kung nasaan kayo, anong sitwasyon ang meron kayo, anong klaseng kabuhayan ang meron kayo, kayo nang bahalang mag-adjust, Pero dito nakakita ko, may temptation. So, ang temptation, hindi lang tao, hindi lang pera, yung sitwasyon din, Okay? So, kailangan niya ng paglabanan mo, Leo, sa susunod na buwan or itong Mayo. Okay? At Leo, kung meron kang sariling validation sa baraha, ikaw na mag-validate. Kung naka-resonate ka, take it. Kung hindi naman, just leave it. Okay? At maraming salamat sa iyong pag-like, share, at comment. Okay? At sa magre-request ng personal reading, kontakin niyo lang po ako. Ipapop up ko yung aking email address at yung aking Facebook account. Leo, maraming salamat. Pasensya na nakapag-kwento ako sa iyo tungkol sa aking trabaho. Maraming salamat sa pakikinig Thank you, Leo. Bye-bye po. Namaste po. Bye-bye.